Good evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel. Ang inyo pong lingkod. So today is May 14, 2026. Tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Eastwood Central Park, sa may Puma Orchard Road, Bagong Bayad, Quezon City. At dadalhin po natin sa may BDO Sumulong Highway sa may Santo Niño, Marikina po yan. Po, so magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang konti maraming may kalsada at hindi ang passenger, kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. Okay. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Ito po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Drop, okay. You have arrived at your destination. Good evening po. Arriving in 15 minutes at 9:04 p.m. This route is toll-free. Turn left onto Orchard Road.
At saka po ako din, may mga insinuation po sila na ito daw in-stage namin na mangyari. Una-una po, ang tanong namin kung hindi po nagpunta ang NBI dito na walang permiso, wala naman pong kaguluhan na Continue straight at the mangyayari. first intersection. Yun nga, Jen, Then, kung in 80 meters, nagsabi ho make sila, a slight right. hindi ho yun magiging dahilan para umalis ho si Senator Bato sa inyong community. Make a slight right onto Hindi ko Marcos po Highway. masabi, ano, no, it's only Senator Bato who can tell us bakit siya umalis dito. General, meron ho ba kayong idea na kung may request ho si Senator Bato kung pwede ho siyang sa PNP custody naman? In 100 meters, make a slight left onto a Bonifacio Pag Avenue. dumating si Secretary John Vic Remulla at si PNP, nagkaroon ng pagkakataon na mag-uusap sila Senator Bato at nandun din naman po ako si lahat ng maraming mga general, si General Apirin. Opo. At narinig Continue ko po for 2 sa usapan kilometers. na nag-offer si Senator Bato na kung pwede doon na lang siya i-custody sa camp namin. Siguro, pili nga po for si PNP, mas siguro sa camp namin. Napartista lang ang location dito. So, kaya Bakit saan ba ang kung sa Krami sana siya, anong request ni Senator Bato saan? hindi ko masyado pero Opo. baka in-expect ni Senator Bato na pwede siyang bigyan ng isang kwarto siguro doon sa White House. Oo. Pero ang nasabi po, naalala ko, ang nasabi ni General Natates na pag-aralan po namin, sir, pwede naman siguro yung kondo namin doon na baka pwede naman yung pera. Pero as far as your concern, sir, hindi ho natuloy pa. Ano? Parang hindi naman nagkaroon ng final na usapan. Pero bago po sila mag-uwalay, natin ko rin po Continue straight at the first traffic light. Then, PNP in 1 kilometer, you will arrive at your Sir, destination. sa after po nga nitong mga gulo na ito, kayo po sa part ng Senate, meron ho ba kayong hahabulin for liability? Kami po, nag-file po kami kanina na kaso laban doon sa nahuli namin na NBI operative. So kayo nakahuli na sinurn over niyo po sa Pasay? Actually, hindi po kami ang nakahuli talaga dahil pagkatapos po ng kaguluhan, nag-request naman po kami tulong sa PNP. Maging naman ng mga operatives ng PNP. Sila na po ang nagtuloy-tuloy na mag-cleaning dito sa area ng Senate at sa area ng SIS. At yun na, during the course of the clearing operation, nahuli po nila itong tao na ito. Na later on, nalaman ng mga PNP personnel na miyembro ng NBI. General, balikan ko lang yung tanong ko kanina. Sabi po ninyo, may nakita kayong mga armadong grupo na ano pa ng NBI. Mga ilan po yung inyong naalalang nakita ninyo? At the same time, itinatagi kasi ito ng mga tauhan ng pamulaan ng NBI. So ano po yung nakakita ko ninyo? Ano po yung pasok po ninyo dito? Tunay kaya mga taga-NBI sila or baka nagpapanggap? Ano ang nakikita ninyo? Ako po, isa po ako sa nakakita talaga, mga dalawa hanggang tatlong tao. Hindi ko masyado sigurado dahil medyo madilim na konti. Pero based on ang aming operational procedure, nagkaroon po kami, naggawa po kami ng verbal challenge sa kanila para ma-determine namin yung kanilang mga identity. At saka ma-determine namin kung ano bang purpose nila. Ngayon, after the verbal challenge, nakita namin na meron po sila mga baril. Pero pinag-isama po namin sila na ipabay yung mga baril. Ipababa ang mga baril itinaas po nila kanilang mga baril at ano po sila sa tactical position. Kaya nagpaputok po kami ng warning shot. Itong mga nakita ninyo, General, hiwalay po ito doon sa grupo na nagdi-drill sa isang kwarto na konektado sa Senado. Actually, marami pong area na may mga sightings kami ng mga armed individuals. So, isa lang po ito. Ito yung una namin napuntaan. Isa pa lang. Tapos meron sa ground floor ng nag-drilling. Sa ibang floor, third floor, fifth floor, at talaga sa mga sixth floor. Meron na kami mga nakikita. So, kung natapos sana kami na wala kami makita, pupunta rin kami doon sa mga ibang area na. Pero nagkaroon na ng putok
para matukan paano nakapasok itong mga intruders dito. Doon sa Nag-briefing po ni Senate President at saka ni Secretary John Victor Muya po ay magkaroon po ng joint Senate at saka DILG investigation. Sa kami naman po, we have fully cooperated with the conduct of the investigation. Binigay po namin lahat ng mga dokumento, yung mga statement ng aming mga tao, yung mga baril will be subjected to lahat ballistics examination lahat po para to show to them and to the NBI na kami po, wala po kaming masamang intention doon sa pangyayari. Iba kung hindi po dumating ang mga NBI dito, wala naman siguro mangyari kaguluhan. Yun. General, if you don't mind me asking lang po, sir, kasi sa mga reports po nagkakaroon ng confusion. Balik lang po sa PMA, dun sa academy po, ano. Sir, kayo po ay magkaklase ba? Kasi I understand kayo ay 87 at si General Bato ay 86 eh. Tama ho ba? Tama po, pero originally po, ako po ay member ng class 86 hanggang third year kami ni General Bato sa PMA. Opo. In fact, dadagdag ko po na kami po ay magkababayan po. Galing po ako sa kaming dalawa sa Davao Region. So ano po ang, if you don't mind me asking po, General, ano po nangyari? Ba't po kayo hindi sabay nag-graduate? Nagkaroon po ako ng konting disciplinary punishment. Kaya na-delay po ako ng 1 year. Nagkaroon po ako ng suspension ng 1 year. Nasuspend po pala kayo. Sir, sorry lang po ulit. Tinotono ko na. Okay lang po bang tanungin, sir, kung ano po ang dahilan po noon? Hello. Jeff? Okay lang po ba, sir, tanungin kung ano po yung dahilan ng disciplinary action na yan, sir? Coming from you, para malinaw. Ako po ay na-involved sa isang hasty incident. Ayun. Alright, sir. Sir, marami pa sana kaming dapat itanong pero wala na po kaming oras. Maraming salamat po sa inyong oras. Police Major General, retired Police Major General Mau Aplasca, ang Senate Sergeant at Arms. Ingat po, sir. Ingat po kayo palagi. Thank you, sir. Report! Jeff Cabahas at Marlene Valdez Rosal. Report! Ayun po ha, wala na po tayo oras. Maraming salamat po. Overtime na kami. Sorry, Mami Jai, Mami Papa. Double free. Parisang totoo. Maraming salamat Dr. Luisito Santos, Comanet nagsagawa ng information drive campaign sa Iwahig Prison and Penal Farm sa Puerto Princesa City, Palawan. Pinagkaugnay po ng barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Report mula kay New Tuesday. Nagsagawa kahapon ng information drive campaign ang COMELEC sa Iwahig Prison and Penal Farm, Puerto Princesa, Palawan para sa 2026 Barangay and Sangguniang Kabataan Election. Binigyang din ni COMELEC Chairman George Sherwin Garcia na itinuturing nilang mahalagang bahagi ng lipunan ang Persons Deprived of Liberty o PDL at may karapatan ding bumoto. Diin si Garcia, sa usapin ng pagboto, lahat ay pantay-pantay at walang nakatataas. Mayaman man o mahirap, may pinag-aralan o wala, nasa loob man o nasa labas ng bilangguan. Kaya ginagawaan niya ng COMELEC na talagang makuha ang boses ng mga preso at sadyang dinadala sa loob ng mga bilangguan ng mga balota sa tuwing may eleksyon para sila ay patuloy na nakabuboto. Ako si Tuesday Sangunir ng GMA Sumaradyo DWB, Balitang Totoo. WB Insider, kasama si Carlo You have Mateo. arrived at your destination. Maraming salamat na Tuesday nyo. Magkasunod na balita po yan mga kapuso. Muli ang ating programa si WB Text Manet 0917-594-5941 0917-594-5941 mga kapuso. At yung inyong mga saloobin, yung inyong mga komento, mamaya ating kong babasahin, lalo na yung mga nangyari po dyan sa Senado kahapon. Sabi Kaya ko po. ba, akin natin dyan sa nangyari dyan sa Senado kagabi. Sige po. Sige po, God bless po mga. Hindi po. Nangyayaring mga bagay-bagay, ang mga kahirapan po ng buhay, paano tayo Arriving in 3 minutes at makakaalis 9:10 sa p.m. panikala. This route is toll free. Panikala daw ng
napakataas na presyo ng mga Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Pahanap po muna pansamantala at tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po. Ayun na nga. Tago ulit. Oo.